Morning to Little Baguio! Oh, baka akala nyo nasa Baguio City tayo ha? No, hindi! At lalong wala din tayo sa Chinatown dahil nandito tayo sa San Juan City. Dito pwede kayong mag-food trip sa iba't ibang Chinese restaurant. Shishi! Come on! Umpisahan na natin! Tinawag na Little Baguio ang barangay na ito sa San Juan dahil sa mapuno, liko-liko at makikipot na daan na tulad ng sa summer capital ng Pilipinas. Pero kapansin-pansin din ang dami ng Chinese establishments na nandito. Nag-umpisa ang paglaki ng Chinese community sa San Juan dahil ayon sa Feng Shui, maswerte raw ang lokasyon ng Little Baguio. Kaya kahit mga kainan sa Binondo, nagtayo na rin ng branches sa Little Baguio. Dahilan para makilala ito bilang bagong Chinese cuisine food hub. Come on, let's go! 17 taon na ang Little Store sa San Juan Abad Santos. Maliit man ang tindahan, siksik naman ito sa mga paninda. Guys, maraming makakarelate ito. Half flakes, chorizo, Chinese chorizo. Oh, sandok from China. We have mushroom, we have laurel leaves. Yan. Grabe, pag tingala mo, parang kang dinala sa China. China, oh. One-stop shop ang Little Store dahil matapos mag-grocery, pwede kang kumain ng authentic Chinese food tulad ng kanilang bestseller, ang fresh Chinese lumpia. During our time, no, like our family, no, this is a day for everybody to get together to do all the things. My brother would chop the peanut, parang all together. Family work. Daming ingredients, ha? Okay, first is lettuce, pagkatapos po? Peanut. Dahil akin to, dadagdagan ko talaga yung peanut. Yan, seaweed. One soy. Medyo dadagdagan ko because I love greens. And then, yan ang gusto ko, panlaban sa aswang. Yun. Tapos, yan, ito na yung may mga giniling, toge. Ganyan kadami? Oh my God! Look at this! Ang dami. Parang okay lang siya. Ganun. Tapos, ganitin natin. Okay. Yan. Ganun. Wow! Ang taba! Ang taba ko naman. My God! Wow! Parang burrito. Grabe. Hindi ka pwedeng kumagat ng maliit lang eh. Dapat medyo malaki para talagang malasahan mo tapos rumoldo sa buong bibig mo. Guys, pagkagat mo, may parang crunchy. Ito yung gulay. Kaya dapat laging present yung gulay na yon. Guys, isa din to sa mga nagdala yung kanilang sauce. My God, pwede bang duduin to? Mabibili ito for 90 pesos. Meron ding Chinese rice meals at maiinit na sabaw na perfect sa maulang panahon. Bakote. Oh my God, what is this? Ano siya? Parang lasa siyang patatim na hindi mo nilagyan ng maraming pampalasa, walang laurel, walang paminta. With special herbs naman pala daw. Yun. Or para siyang masabaw na adobong baboy. Pag kinain mo yung laman, malasang-malasa din yung laman. Okay, so ito pong bakote, ang okay na partner sa kanya ay ang brown or black rice. Okay, sige, tikman natin. Pero yung brown rice nila may mga mais, para siyang fried rice. Tama siya. Kasi di ba dinescribe ko po ito na parang sinabawang baboy na hindi ganun kalasa. Tapos, ang partner niya malasa naman na kanin. So, matchy-matchy sila. Ang soup and rice meals matitikman for 90 hanggang 160 pesos lang. Isa sa paboritong Chinese food nating mga Pinoy ang dim sum.
Sa tapat ng Little Store ay makikita ang bagong usbong na Darwin Dim Sum Hong Kong restaurant sa San Juan, Abad Santos. Present ang ating favorites gaya ng siomai, siopaw na may iba't ibang disenyo, at xiaolong bao na parang siomai pero may masarap na sabaw sa loob. For one, we import our ingredients from Hong Kong and China. Mga sauce, mga secret na flavoring, seasonings. Secondly, we bring our own Hong Kong chefs. Kada branch may isang Hong Kong chef na nagbabantay, nagme-maintain ng quality, and basically yun na yung strong points namin. Ang kanilang special xiaolong bao, ginagawa lang kapag may nag-order para mapanatili itong fresh. Pag napanipis na ang dough gamit ang rolling pin, pinalalaman ito ng pork stuffing. Pagkasara, pinasisingaw ito for 15 minutes para maluto. 118 pesos ang isang order nito na may 3 piraso. Ang kanilang buns naman na may cute designs, 128 pesos para sa 3 piraso. Para naman sa naghahanap ng nakabubusog na Chinese main courses, dito sa kalye ng P. Guevara ang kasagutan, ang Wushang Restaurant. Slowly, na-adapt rin sila sa mga ibang Chinese dishes na tulad ng oyster cake, tapos yung mga kikiam, duck miso soup, yun. Dito maaaring matikman ang kanilang bestsellers na chami noodles at oyster cake. Ang sariwang oysters hinaluan ng special Chinese batter at saka isinalang sa high heat pan. Sinahugan ito ng itlog at kulay tulad ng toge at kutsay. Sa 200 pesos na serving, pwede na itong paghatian ng 8 tao. Kung ang budget mo naman sa food trip ay 100 pesos lang, dito sa General de Jesus Street, matatagpuan ang isang Taiwanese Chinese cafe na may budget-friendly food and milk tea, ang Pao Pao Shaoqi. Malapit ito sa Chinese schools na tulad ng Xavier School at Immaculate Conception Academy, kaya karamihan sa kanilang customers, mga estudyante. Ang binabalik-balikan sa kanila, ang rice meals tulad ng Lu Ru o Kong Ru rice na Taiwanese version ng adobo. Ang nagpapalasa sa kanilang putahe, ang iba't ibang herbs mula sa China tulad ng Sichuan peppercorns, star anise, dried orange peel at Taiwanese ginger. Sa Taiwan kasi, when they cook something, they really put a lot of herbs into the finished product. Kasi nagbibigay ng bango, nagbibigay ng distinct na lasa. Good evening! Tuturuan ko kayo ngayon ng aming mga bestseller, which is the Lu Ru rice and the Kong Ru rice. Iginasa ang pork giniling sa bawang at sibuyas. Sa hiwalay na pan, nagpakulo ng chicken stock. Dinagdagan ang tanglad at Chinese herbs na nakalagay sa katsa bag. Pag naluto na ang giniling, inilagay ito sa sabaw. Tinimplahan ng toyo, rice wine, sesame oil at rock sugar. Kung giniling ang pangunahing sangkap ng Lu Ru, fried pork belly naman ang star ng Kong Ru. After 2 hours ng pagkakakulo, heto na ang Lu Ru rice na mabibili for 60 pesos at Kong Ru rice na may enjoy for 120 pesos. Nakakakilig. Ang sarap ng taba. Guys, sobrang siyang malasa. Parang makakatatlong kutsarang kanin ako, pero malasa pa rin. Grabe. Do not underestimate. Ang lasa-lasa niya. Baka mapa-extra rice ka pa nito, ha? Grabe, ganito lang kinuha ko. Ngayon naman, ang Lu Ru rice. Okay, stewed din siya, pero giniling naman yung pork niya. Pero pork belly pa rin. Sa Taiwan, ganito po kainin yan. Minimix nila. Ganyan pa. Ganyan po yan. Mix. Ganyan. Pag kinakain pala sa Taiwan to, ganyan. Parang close kayo dapat. Oh, ganyan.
Parang nga siyang ganito, pero may kakaiba siyang lasa. Parang siyang may ibang ingredient na nilagay. Kaya pala iba yung lasa. Ini-expect ko kasi parang almost the same yung lasa. Pero ito pala, ginisa muna. Excuse me po. Ginisa muna at saka in-stew. Yan. Ito naman, fin-fried muna, tsaka in-stew. Ganun pala yan, no? Pero masarap pa din siya, guys, ha? At gusto ko siya na merong gulay kasi bukod dun sa texture ng kanin tsaka ulam, may mga crunchy part kang natitikman. Kaya sa susunod na gusto nyong mag-Chinese food trip, huwag nang magpakalayo. Subukan ang Little Baguio. Maskin little din ang inyong budget, siguradong big time naman ang pagkabusog ninyo.